Nakagawa ang Hyundai Heavy Industries ng bagong barkong pandigma na may mas malaking disenyo para sa Philippine Navy. Noong Miyerkules ika-22, nagdaos ang HE Hyundai Heavy Industries ng keel laying ceremony para sa nangungunang barko ng 3,200 toneladang Philippine Navy corvette sa Ulsan Shipyard nito, kasama ang mga pampublikong opisyal at mga tauhan ng industriya ng depensa mula sa Pilipinas at South Korea na dumalo. Ang keel laying ceremony ay isa sa mga pangunahing kaganapan ng proseso ng paggawa ng barko, kung saan nagtitipon ang mga partidong nagkontrata upang hilingin ang matagumpay na konstruksyon at kaligtasan, habang inilalagay ang unang bloke na ginamit para sa barko sa tuyong pantalan. Ang keel laying ceremony ay nangangahulugan na ang proseso ng paggawa ng barko ay nasa landas. Ang 3,200 toneladang class corvettes na itatayo ng HE Hyundai Heavy Industries para sa Philippine Navy ay mga makabagong sasakyang pandagat na may haba na 118.4 metro, lapad na 14.9 metro, bilis ng paglalakbay na 15 knots, mga 28 kilometro at saklaw na 4,500 nautical miles, 8,330 kilometro. Ang dalawang sasakyang pandagat ay lalagyan ng anti-ship missiles at advanced weapon system tulad ng vertical launching system at AESA radar system. Ang dalawang surface combatant ay nakatakdang ilunsad sa 2024 at ihahatid sa Philippine Navy sa 2025. Ginawaran ng Departamento ng Pambansang Depensa ng Pilipinas ang HE Hyundai Heavy Industries na may kabuuang 10 sasakyang pandagat kabilang ang 2 frigate noong 2016 na, 2 corvette noong 2021 at 6 na offshore patrol vessel noong 2022 sa pamamagitan ng Horizon 1 at 2 Armed Forces of the Philippines modernization programs nito. Higit pa rito, ang HE Hyundai Heavy Industries ay ginawaran ng lifetime support service contract para sa maintenance, repair, and overhaul, MRO, ng BRP Diyos Rizal class frigates, na naihatid sa Philippine Navy hanggang 2020 at 2021. Ang Flag Officer in Command ng Philippine Navy na si Vice Admiral Toribio Dulinayan Adasi Jr. ay dumalo sa keel laying ceremony upang siyasatin ang pag-unlad ng paggawa ng barko ng mga corvettes, at pag-usapan ang mga hakbang sa pakikipagtulungan upang gawing moderno ang Philippine Navy. Dumalo rin siya sa steel cutting ceremony para sa pangalawang sasakyang dagat, na ginanap bago ang keel laying ceremony, na nagpapakita ng matinding inaasahan at determinasyon ng Philippine Navy para sa matagumpay na pagkumpleto ng Corvette Acquisition Program. Nasaksihan ko ang makabagong mga pasilidad ng HE Hyundai na gumagawa ng mga dekalidad na sasakyang pandagat. Naging instrumento ang HE Hyundai sa pagbuo ng mga naval platform para sa Philippines Navy kasama na ang naihatid na BRP Diyos Rizal class frigates, 2 corvettes, at 6 na offshore patrol vessel na ihahatid sa malapit na hinaharap. Palagi silang nauuna sa schedule, na may magandang kalidad, at sa ilang pagkakataon, ay lumampas sa aming mga inaasahan. Sa warranty repair at maintenance ng IFE, 150, binigyan nila kami ng higit pa sa napagkasunduan. Higit pa sa produksyon ng hardware, inaasahan namin ang pagbuo ng mas malakas na partnership sa pamamagitan ng mga serbisyo tulad ng pagsasanay, paglipat ng teknolohiya, pag-upgrade ng mga kagamitan sa iba pang mga asset at system ng naval, at batay sa napakaraming karanasan na naipon sa pamamagitan ng paghahatid ng mga barkong pandagat ng Europe, HE ang Hyundai ay makakapagbigay din ng benepisyo para sa Philippine Navy. Si Dr. Won Ho-jo, Chief Operating Officer ng HE Hyundai Heavy Industries, Naval & Special Ship Business Unit, ay nagsabi,
Kami ay tiwala na ang mga sasakyang pandagat na itinayo ng HE Hyundai Heavy Industries ay matagumpay na maihahatid sa tamang oras upang palakasin ang mga patrol ng dagat sa malawak na karagatan ng Pilipinas. Samantala, ang HE Hyundai Heavy Industries ay isang pioneer ng Korean naval shipbuilding industry, simula sa pagbuo ng unang katutubong Ulsan-class frigate ng South Korea noong 1975. Ang kumpanya ay nakabuo na ng 5 Aegis destroyers, 3 Kids-E destroyers, 12 frigates, 6 corvettes, 9 na submarino, at 31 patrol rescue vessel. May kabuuang 102 sasakyang pandagat ang naitayo, at naihatid sa mga hukbong dagat at mga coast guard sa buong mundo. Ang Hyundai Heavy Industries, HHI, na nagdaraos ng keel-laying ceremony para sa lead ship ng 3,200 toneladang Philippine Navy corvette, ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang milestone sa pagtatayo ng mga sasakyang pandagat para sa Philippine Navy. Ang keel-laying ceremony ay isang tradisyonal na kaganapang maritime, na nagmamarka ng formal na pagsisimula ng pagtatayo ng isang barko. Ang katotohanan na ang mga pampublikong opisyal at mga tauhan ng industriya ng depensa mula sa Pilipinas at South Korea ay dumalo sa seremonya, ay binibigyang diin ang internasyonal na pakikipagtulungan at pakikipagtulungan na kasangkot sa proyekto. Karaniwan para sa mga bansa na makisali sa mga kontrata at pakikipagtulungan sa pagtatanggol, lalo na pagdating sa pagkuha at pagtatayo ng mga sasakyang pandagat. Ang pagtatayo ng isang korbete para sa hukbong dagat ng Pilipinas ay nagmumungkahi ng mga pagsisikap na pahusayin ang mga kakayahan ng hukbong pandagat ng bansa na posibleng para sa seguridad sa dagat, pagtatanggol sa baybayin, at iba pang mga operasyong pandagat. Ang mga korbete ay maraming nalalamang barkong pandigma na maaaring gamitin para sa iba't ibang mga misyon, kabilang ang pakikidigma laban sa submarino, pakikidigma laban sa ibabaw, at mga tungkulin sa patrol. Kung nagkaroon ng anumang mga pag-unlad o pag-update sa proyektong ito mula noong huli kong pag-update ng kaalaman noong Enero 2022, inirerekomenda kong suriin ang pinakabagong mga mapagkukunan ng balita o opisyal na pahayag para sa pinakabagong impormasyon sa pag-usad ng 3,200 toneladang Philippine Navy corvette at iba pang mga kaugnay na proyekto ng Hyundai Heavy Industries.